Ay delikado yan, bulala sa akin ni Elise nang mag-sink in sa kanya ang sinabi ko. Seryoso ka ba talaga? Tanong nito ulit sa akin na naninigurado. Tumango lang ako sa kanya. Alam kong delikado talaga ako. Naku bes, wag ka magpapadala dyan kay sir, kasi madalas yung mga ganyang mayayaman bihira lang magkagusto sa mga mahihirap na tulad natin, sabi nito. Hayaan mo na, malay natin baka nagbibiro lang siya, usal ko sa kanya. Madalas kasi kapag ganyan, paniniwalain ka lang nila na gusto ka nila, tapos bibilhan ka nila ng mga magagandang damit, alahas, gamit. Tapos hihingi nila ang katawan mo. Tapos kapag umayaw ka isusumbat nila lahat ng binigay nila sa'yo, tapos kapag nakuha na nila ang gusto nila, wala na. Ekis ka na, itatapon ka na dahil natikman ka na nila, kwento niya. Sabagay tama ka din naman. Madalas ganyan nga sila. Kaya nga natatakot ako sabi ko sa kanya. Bakit ka natatakot? Nagkakagusto ka na ba kay Sir Franco? Agad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa tanong niyang yun. Ha, hindi depensa ko. Pati ako ay nagulat sa tanong niya. Sus, sinungaling. Osal nito sa akin. Matanong nga kita. Bakit nung una pa lang sumama ka na sa kanya, nung unang beses kanyang inayang kumain? Tanong nito sa akin. Kasi nga daw kabayaran yun ng pagkauntog niya sa pinto. What a lame excuse, Amara. Sus, yun ba talaga? Hindi ka man lang nagwapuhan sa mala-Adonis niyang pagmumukha. Malamang nagwapuhan. Kahit naman sinong babae pa ang tanungin mo, magagwapuhan talaga kay Franco, sabi ko. Sa ilang beses na lumabas-labas kayo, tumibok ba ang puso mo ng malakas dahil sa kanya o sa mga ginawa niya? Ano ba tong si Elise, bakit ba ang husay niya manghuli? Di ako nakaligtas sa tanong niyang iyon dahil totoo naman talagang tumibok ang puso ko dahil sa kanya. Oo, I honestly said. Bakit, ano bang ginawa niya na nakapagpatibok ng puso mo? Tanong nito sa akin. Hinalikan niya ako, sagot ko. Saan? Kailan? Bakit di ko alam? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Nung birthday niya, dun sa bahay nila. Pumunta kasi ako dun sa isang part ng garden nila na walang tao, tapos bigla na lang siyang sumulpot dun. Nag-usap kami sandali, tapos bigla niya na lang ako hinalikan, kwento ko sa kanya. Bakit hindi ko nakita iyon? Reklamo nito. Kung hindi mo lang sana ako iniwan at nagpakalasing edi sana hindi ako nahalikan ng lalaking yun. Osal ko sa kanya. Ano, masarap ba? First kiss mo yun, no? Paano ko naman malalaman kung masarap yun? First time ko namang mahalikan ng lalaki, sabi ko sa kanya. Kapag bumilis ang tibok ng puso mo, ay ibig sabihin nun nagustuhan mo yun. Hanep ka parang gusto mo pang mahalikan ulit asar nito sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko, dahil sa kaba, okay. Hindi dahil sa kinilig ako or nasarapan. Mock-asho nga naman ta. Reklamo ko sa kanya. Hay nako girl, wala na akong masasabi sa'yo. Kung totoo man yang nararamdaman ni Sir Franco sa'yo, di swerte ka, pero kung hindi naman di delikado ka nga. Kahit ano pang nararamdaman niya dyan, ay wala akong pakialam, osal ko sa kanya. Akala ko ba gusto mo din siya? Tanong nito. Hindi di ba nga sabi ko nagagwapuhan lang ako sa kanya? Kaya nga iiwasan ko na nga siya baka mahulog din ako sa kanya, usal ko. Sabagay tama ka dyan. Hindi pa naman mahirap gustuhin ng mga ganon kapogi na mga lalaki. Mas okay yan, Amara. Guard your heart para di ka magaya sakin na sinaktan lang. Matapos ang pag-uusap namin ni Elise, ay agad na akong umuwi sa amin. Tinapos ko na lahat ng mga kailangan kong gawin, at pagkatapos kong kumain, ay agad na akong pumasok sa kwarto at nagkulong. Nakatulala lamang ako sa kisame, habang hinayaan ang sarili kong mag-isip. May gusto na ba talaga ako sa lalaking yun? Naalala ko nung una kaming nagkita ay tiningnan ko siya ng napakatagal. Gusto ko na ba talaga siya? O baka naman naninibago lang ako sa mga pinapakita, at pinaparamdam niya sa akin. Anak, ang lalim ata ng iniisip mo Nagulat ako nang makita ko si nanay na nasa loob na pala ng kwarto ko. Nay, andyan po pala kayo, osal ko sa kanya at bumangon. Napakalalim naman ata ng iniisip mo, at hindi mo ata namalayan na kanina pa ako kumakatok sa pinto mo, sabi nito. Sorry nay, medyo pagod lang po, osal ko sa kanya. Ano bang nangyari nak? Ano ba ang bumabagabag sa isip mo?
Nahihirapan ka na ba? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Nako Nay, hindi po. Kailanman hindi po ako mapapagod sa inyo, dahil sa inyo ako humuhugot ng lakas ng loob, sabi ko at yamakap sa kanya. Ano bang iniisip mo nak? Pwede mo namang sabihin sa akin sabi niya habang nilalaro ang buhok ko. Yung lalaking nakita niyo po kasi nakasama ko sa ospital, panimula ko. O bakit anong meron sa kanya? Alam mo bang sense ko na may kakaiba sa inyong dalawa, pang-asar nito sa akin. Nanay ko nga talaga siya. Ang bilis makahalata Kaibigan po yung ng boss ko Nay. Siya po pala yung tumulong sa atin dun sa ospital. At siya rin daw po ang nagbigay nung computer ni Denver, kwento ko sa kanya. O talaga, sayang naman hindi namin siya napasalamatan ng tatay mo, may panghihinayang sa boses na sabi ni nanay. Ano namang problema sa kanya nak? Tanong nito sa akin. Nung araw po kasi ng party, hinalikan niya po ako Nay, at kahapon nagtapat siya sa akin na may gusto daw po siya sa akin, nahihiyang kwento ko kay nanay. O ano namang masama dun nak? Nasa tamang edad naman na kayo, usal nito sa akin. Kasi naman Nay, paano pala kapag nagbibiro yung taong yun? Mayaman yun Nay, kaya bihira yun magkagusto sa isang tulad ko. Tulad mo na ano, na mahirap ganun. Nahiya naman ako sa sinabi ni nanay. Baka kasi isipin niya na kinakahiya ko yung estado namin sa buhay. Bakit nak, porke mahirap ba hindi na pwede magustuhan ng mga mayayaman? Maganda ka naman at isa pa nak hindi nababe sa estado sa buhay ang pagmamahal, tandaan mo yan, paliwanag nito sa akin. Hindi lang din naman kasi yan yung problema Nay Halos isang linggo pa lang po kami magkakilala. Tapos magtatapat na siya agad sa akin. Ang bilis niya naman ata magmahal, sabi ko. Alam mo nak sa totoo lang, wala naman talagang tamang timing magmahal. Kasi kung mag-aantay ka sa timing baka maubusan ka na ng oras, sagot nito sa akin. Bakit wala ka bang gusto sa taong yun? Guwapo naman yun tukso pa nito sa akin. Hindi ko alam Nay kung gusto ko din siya, pero nagagwapuhan ako sa lalaking yun. Nakaya niya na rin pabilisin ang tibok ng puso ko Nay, pero hindi ko alam kung dahil ba yun sa gusto ko siya, o baka kinabahan lang ako dahil naninibago ako sa mga emosyon, na nabibigay niya sa akin, kwento ko kay nanay. Yun na nga ang problema nak. Pinapangunahan mo ang nararamdaman mo sa takot. Sa totoo lang ay nakokonsensya kami ng tatay mo, dahil nawalan ka na ng interes at gana sa mga bagay na dapat normal na ginagawa mo. Masyado ka nang na-focus sa pagtatrabaho nak, ayaw din naman naming tumanda kang dalaga, sabi nito sa akin. Nay, huwag kayo mag-alala dadating din ako sa puntong yan, usal ko sa kanya. Ito lang ang masasabi ko sa iyo nak, kung dadating yung araw na magustuhan mo na rin ang lalaking yun huwag mong pigilan ang sarili mo. Masasaktan ka talaga kapag nagmahal ka, kaya huwag ka matakot dahil lahat ng tao nakakaranas niyan. Huwag mo lang pigilan ang sarili mong magmahal, bilin nito sa akin. Opo Nay, sagot ko sa kanya. Sige na matulog ka na dyan. Humalik na ako sa pisngi ni nanay, at agad naman siyang tumayo at pinatay ang ilaw sa kwarto ko, kaya umayos na ako sa paghiga. Kung totoong gusto ko siya, malalaman ko din yun sa tamang panahon. Sana lang ay hindi talaga biro yung mga sinabi niya. Kinabukasan ay maaga ulit akong pumasok sa trabaho, at himalang hindi nagpakita sa akin si Franco. Well, I can still function without him in my sight. Amara, I have a good news for you. At sana talaga matuwa ka. Narinig kong sabi ng boss ko, kaya naman napunta sa kanya ang atensyon ko. Yes po sir, ano po yun? Tanong ko rito. You have a salary raise. Kung dati ay 20,000 lang ang nakukuha mo, ngayon ay magiging 50,000 na. Agad namang namilog ang mga mata ko sa sinabing iyon ni sir. Hindi ako makapaniwala, baka namali lang siya ng pagkakasabi. Sir, seryoso po ba? Bakit ang taas naman po masyado? Tanong ko rito. Well, you should thank my friend. Sabi niya, sagot niya raw ang salary raise mo. You know what, Amara, my friend Franco really like you so much. Natatawang usal nito. May one muna kita dito, aalis ako saglit, sabi nito at agad na lumabas sa opisina. Nadismaya naman ako sa sinabing iyon ng boss ko. Kung ibang tao lang sana ay matutuwa na sila, kapag tinaasan ang sweldo nila. Kung talagang gusto ako ni Franco, hindi niya dapat ako dinadaan sa pera.
Ayokong mangyari sa akin yung sinabi kahapon ni Elise. Paano pala kapag ganun nga ang nangyari? Paano nga kung ganun din si Franco? Hindi niya ako madadaan sa pera at sa kung anong mga mamahaling gamit pa dyan. Ayoko na rin makatanggap ng kahit ano mula sa kanya, dahil alam kong hindi ko mabibigay ang kung anumang kapalit na hihingin niya. Isa lang talaga ang magagawa ko, at desidido na ako doon. Magre-resign na ako sa trabaho. Makakabuti rin yun sa akin, dahil habang maaga pa lang ay maiiwasan ko na siya, at siya naman ay makakalimutan na rin ako. Habang hindi pa bumabalik ang boss ko, ay pinag-isipan ko na ng maigi ang gagawin ko. Madami pa naman akong trabahong pwede mapasukan madami pang kumpanya na walang lalaking nagngangalang Franco Fontanilla. Nagising ang diwa ko nang makita ko si Sir Adrian na pumasok na ulit sa opisina, kaya naman agad din akong sumunod sa kanya papunta sa table niya. "Yes Amara, may kailangan ka?" Tanong nito sa akin. "Sir, gusto ko na po mag-resign," diretsahang sabi ko sa kanya. "Ha? What? Why? Nakulangan ka ba sa itinaas ng sahod mo?" Naguguluhang tanong nito sa akin. "Hindi po sir, hindi po talaga. Sa totoo lang nagpapasalamat ako dahil doon, pero hindi ko po talaga matatanggap yun. Ang totoo po niyan, matagal ko na po talaga gusto mag-resign, ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob." "Liar Amara. Liar. I don't get it Amara. Do you have any problems here inside the company? Is it because of Franco?" Sunod-sunod na tanong nito. "Hindi po sir. Ang totoo niya, napakaganda talaga ng kumpanya nyo. Napakabait ng mga tao at napakaganda ng serbisyo nyo sir. Wala po talaga akong naging problema dito sa pagtatrabaho ko sa inyo. Ang totoo po kasi niyan, may nag-alok sa akin ng trabaho sa abroad, pagsisinungaling ko. At kailan pa may nag-alok sa akin mag-abroad? Napakasinungaling ko na talaga. Are you really sure about this? Hindi mo na ba pag-iisipan ulit yan?" Tanong sa akin ni sir na halata ang dismaya sa mukha. "I'm so sorry po sir, pero buo na po talaga ang desisyon ko. I hope you understand." Paumanhin ko dito. "No, it's okay Amara, don't be sorry. Ang sakin lang kasi, nakakatamad maghanap ulit ng bagong sekretarya. Pero sige, just pass me your resignation letter. Kailan mo ba balak umalis?" Nanghihinayang na tanong nito. "As soon as possible po sana. At kung pwede lang po sana wag nyo na lang ipaalam kay Franco. Masyado na po kasi akong nakukulitan sa kanya sabi ko. "Are you really sure na hindi si Franco ang dahilan ng pag-alis mo dito? By the way, Franco is not here. Pumunta siya ng South Korea kahapon for his business trip. Tatagal ata siya doon ng mga 1 linggo. He'll be really disappointed pagbalik niya, tapos wala ka na dito sa kumpanya." "Hindi po talaga sir. Mag-a-abroad po talaga ako, pero ayoko lang po sana malaman ta ni Franco. Dahil masyado na po siyang makulat sa akin, pagsisinungaling ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni sir. If that's what you want, wala na akong magagawa. Just be safe always. At kung may problema ka, pwede pa rin naman kitang tulungan. If you want to come back here Amara, you are always welcome." "Salamat po talaga sa kabaitan niyo sir." Bumalik na ako sa desk ko, at agad gumawa ng resignation letter. Buo na talaga ang desisyon ko. Sana tama tong gagawin ko. "This will be the last time Franco. You can no longer see me when you come back." Kinahapunan ng araw na yun, ay agad din inaprubahan ni Sir Adrian ang resignation ko. At binigay niya pa sa akin ang huling sweldo ko. Kung tutuusin ay napakaswerte ko sa kumpanyang ta. Pero ayoko naman magkaroon ng malaking sweldo, dahil lang sa kaibigan ng boss ko. May pride pa din naman ako, at ayokong maging unfair sa ibang tao na kapwa ko nagtatrabaho din para mabuhay. Pag-alis ko dun ay agad namang nag-sink in sa akin na wala na akong trabaho. Na magsisimula ulit ako sa wala. Dapat bukas na bukas ay maghanap na agad ako ng trabaho, dahil kapag hindi ako makatanggap ulit ng trabaho, ay wala na kaming makakain, wala nang pangpagamot si tatay, at wala nang magpapaaral kay Denver. Napabuntong hininga naman ako sa dami ng iniisip ko ngayon. Kung di lang talaga dahil sa Franco na yun, hindi sana gugulo ang buhay ko. Ang ayos-ayos na ng trabaho ko dun Ha? Bakit ka nag-resign? Kasama ko ngayon si Elise na kumakain sa food court.
Kailangan ko ng kausap, at dahil siya lang naman ang kaibigan ko ay siya ang tinawagan ko. Ayoko na dun hindi na ako komportable, sabi ko sa kanya. Bakit nga? Dahil na naman ba kay Sir Franco? Tanong niya kaya tumungo agad ako. Ano ka ba naman Amara? Ang hina mo naman kung pati sa trabaho magpapaapekto ka sa kanya. Paano na yan? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Ang totoo niyan, tinaasan kasi ni Sir Adrian ang sweldo ko. Ginawa niyang 50,000 per month, kwento ko. Hala, ang laki na nun, bakit ka pa nag-resign? Ang show nga mo naman. Ayoko no. Galing kay Franco ang perang idinagdag sa sweldo ko. Ayaw kong magkaroon ng ganun kalaking pera, dahil lang sa isang lalaki, at napaka-unfair naman nun sa part yung nagtatrabaho ng maayos, tapos ako magkakaroon ng malaking sweldo dahil sa kanya. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya, sabi ko. Ano ba yan? Sana tinanggap mo na lang, napakalaking tulong na yun sa pamilya mo, lalo na nagkakasakit si Tito. Hindi mo naman siya inutusan or pinilit na dagdagan ang sweldo mo, diba? Kaya okay lang yun. Bumalik ka na kasi, osel niya. Alam mo Elise, minsan ang sarap mong sapakin ng hard. Hindi ko alam kung binubugaw mo ba ako sa Franco na yun o hindi. Last time I checked you told me to be careful. Kasi nga diba yung mga ganyang lalaki i-spoil ka sa mga pera, at kung ano-ano pa tapos may hihinging kapalit, tapos pag di mo binigay, isusumbat sa'yo tapos ngayon na umiiwas na ako, gusto mo naman akong pabalikin, ano ba talaga? Reklamo ko sa kanya. Sorry naman girl, masyado ka namang high blood. Kasi nga ang sayang naman talaga. Ang laki ng itinaas ng sweldo mo, instant swerte yun girl. Bulalas nito. Ayoko pa din. Gusto kong pinaghihirapan yung perang pinapakain ko sa pamilya ko, at saka may pride pa din naman ako bes. Hindi ako kakagat sa mga paganon-ganon niya. Ayokong dinadaan niya ako sa pera, hindi ako ganun, sagot ko sa kanya. Sabagay tama ka naman dyan. O ano nang plano mo ngayon? Alam mo namang napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ikaw naman kasi padalos-dalos ka naman magdesisyon. Hindi ko pa alam. Pero maghahanap na ako ng trabaho bukas na bukas din, sagot ko sa kanya. Ikaw, baka may alam kang mga raket pansamantala dyan. Sabihan mo naman ako, dugtong ko pa. Napansin ko naman na nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Elise. Para bang may gusto siyang sabihin, pero di niya masabi. O bakit? May nasabi ba akong masama? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala, sagot nito. Ano nga? Sabihin mo sakin, osel ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba tong sabihin sa'yo, baka kasi i-judge mo ako nag-aalang ang sabi nito. Bakit naman ang tagal na nating nagkaibigan, sagot ko sa kanya. Dati kasi Amara nung di pa tayo magkakilala, bago ako pumasok sa trabaho dito sa kumpanya, ay may iba pa akong trabaho. Sa tono ng pananalita niya, parang kinakabahan din ako sa mga sasabihin niya. Hindi ka naman nagtutulak ng droga diba? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Aray naman, nagtatanong lang reklamo ko nang bigla niya akong batukan. Baliw ka talaga, anong akala mo sakin nagtutulak ng bato? Sabay naman kaming natawa dahil dun. O ano nga, tanong ko ulit. Wag mo sana ako i-judge Amara, pero nagtrabaho ako bilang escort for rent dati, nahihiyang sabi niya, at bahagya pang napayuko. Ano, di ba pagbebenta yon ng katawan? Tanong ko sa kanya. Yung iba oo pero yung sa akin hindi, paliwanag niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Yung sa pinagtatrabahuan ko kasi, may mga babaeng nag-offer talaga ng ibang services mas malaki ang bayad nun. Pero yung sakin naman escort lang talaga. I mean sasama ka lang sa mga party, minsan ikaw maglalagay ng alak sa mga baso nila. Makikipagkwento ganun. Pero hindi ako nagbebenta ng katawan Hindi naman ako pokpok natatakot ako baka i-judge mo ako, nahihiyang osel niya. May mga ganun pa din palang trabaho hanggang ngayon. Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo, sa totoo lang gaya mo napilitan lang din akong magtrabaho dun dati, nung di pa ako nakakahanap ng trabaho. Nung una syempre nandidiri ako sa sarili ko, pero nilulunok ko na lang ang pride ko, dahil malaki naman ang sweldo ko dun. Kada may magbubok sa akin kumikita ako ng 30,000 sa isang araw, depende kung ilang beses kang ibok at kung gaano katagal.
Tapos bibigyan ka pa ng tip at nakakalibre ka pa ng pagkain sa mga parties, kwento nito. Bakit ka tumigil dun? Tanong ko sa kanya. Syempre nung nakahanap na ako ng matinong trabaho, ay umalis na ako dun. Feeling ko kasi kapag nagtagal pa ako dun mas nauubos ang dignidad ko. At isa pa mas gusto ko pa din naman ang desenteng trabaho, although mas malakas at mas mabilis ang kita sa trabahong yun, kwento niya. Huwag ka mag-alala Elise di naman kita judge I admired you for your braveness. Akalain mo yun na kaya mong isakripisyo ang sarili mo, para mabuhay mo ang pamilya mo, nakangiting usol ko sa kanya. Ikaw Amara ayaw mo ba? Pwede kitang e-refer dun sa may-ari. I'm sorry bes pero di ko talaga kaya yung ganun sagot ko sa kanya. Sabagay, pero tawagan mo na lang ako kung magbago ang isip mo. Pag-isipan mo muna. Pansamantala lang naman tatawagan din kita kapag may nahanap akong trabaho. Sige salamat talaga at nandyan ka. Uuwi na ako, paalam ko sa kanya. Mag-iingat ka Amara mamimiss kita. Ito naman, di naman ako nag-a-abroad pwede pa din naman tayong magkita anytime. Oo na. Oo nga pala Elise, kapag hinanap ako ni Franco pagbalik niya, sabihin mo di mo alam Sabihin mo di ako nagpaalam sa'yo, usol ko sa kanya. Oo makakaasa ka. Bumeso muna ako sa kanya, bago ako umalis at umuwi sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay namin ay hindi ko sinabi kina nanay na nag-resign na ako, dahil alam kong mag-aalala sila. Saka ko na lang ata sasabihin kung nakahanap na ako ng bagong trabaho. Kinabukasan ng araw na yun, ay napakaaga kong umalis ng bahay, dahil buong araw akong maghahanap ngayon ng trabaho. Alas 4 na ng hapon ngayon, at wala pa din akong mahanap na job vacancy. Sinuyod ko na lahat pati mga fast food chain at iba pang establishments, pero hindi talaga sila nag-hire. Kahit posisyon ng janitress wala talaga. Minamalas naman ata ako ngayon. Talagang napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Sa sobrang pagod ko ay nenas ako kay Franco nang pumasok siya sa isipan ko. Siya ang sinisisi ko kahit na ako naman ang nagdesisyong umalis. Gustong-gusto ko siyang tirisin ngayon din. Umuwi na ako sa amin dahil sobrang pagod na talaga ako, at wala din naman akong nahanap na trabaho. Babalik na lang ako sa paghahanap bukas. Baka sa kabilang syudad ay may mahanap na ako. Ate, buti na lang nakauwi ka na, bati sa akin ng kapatid ko nang makauwi ako sa amin. Oh bakit? May problema ba? Tanong ko sa kanya nang makaupo ako sa sofa. Napakasakit ng likod ko. Ate exams na kasi namin sa susunod na araw. Kaya kailangan na namin magbayad, nahihiyang sabi niya. O sige bukas bibigyan kita bago ako umalis, remind mo ako Sagot ko sa kanya. Sige po ate salamat po talaga. Asan nga pala sina nanay at tatay? Tanong ko sa kanya. Andan sa likod ate nagpapahangin. Tumango lang ako sa kanya, at nagpa siya ng maligo dahil gusto ko muna umidlip. Masyado akong napagod ngayong araw. Habang nagpapatuyo ako ng buhok ay biglang pumasok si nanay sa kwarto ko. Nay andyan po pala kayo. Kamusta ang araw mo nak? Tanong nito sa akin. Okay naman po nay, ganun pa din naman po. Pagsisinungaling ko. Nakailangan kasi namin ng pera ng tatay mo. May follow-up check-up kasi siya sa susunod na araw, at paubos na rin ang mga gamot niya. Tapos dumating na rin yung bill natin sa kuryente at tubig, malungkot na sabi ni nanay. O sige po nay bibigyan po kita ng pera bukas, remind nyo na lang po ako, usol ko sa kanya. Sige nak magpahinga ka na muna dyan. Tatawagan ka na lang namin kung kakain na. Lumabas na si nanay sa kwarto ko, kaya naman humiga na ako sa kama, kung kailan naman ako umalis sa trabaho, saka pa sabay-sabay na dumating ang mga gastusin. Bigla na lamang pumasok sa isip ko ang sinabi kanina ni Elise. Pansamantala lang naman yun, at pwede naman daw akong umalis, kahit kailan kapag nakahanap na ako ng matinong trabaho. Napalunok ako sa iniisip ko. Gagawin ko ba talaga yun? Paano pag nalaman ni nanay, tiyak itatakwil ako nun. Parang may sariling isip ang mga kamay ko, at kusang tinawagan ang numero ni Elise. Bahala na si Batman. Pansamantala lang naman At isa pa di naman ako magbebenta ng katawan ko. Hello Bes. Napatawag ka. Bungad nito sa akin nang sagutin niya ang tawag ko.
Pinag-isipan ko na, sagot ko sa kanya. Yung sinabi ko kanina, sure ka na ba dyan? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Oo ata, di siguradong sagot ko sa kanya. Sige bukas sasamahan kita doon. Magha-half day na lang ako sa trabaho. Sa kabilang city pa kasi yun okay lang ba sa'yo? Tanong nito sa akin. Sige okay lang. Mas okay din yun para maliwanagan ako sa mga patakaran nila. Kapag okay sa'kin, go na ako. Amara alam kong napipilitan ka lang, pero sana wag na wag kang ma-frustrate sa sarili mo. Isipin mo na lang na ginagawa mo ito para sa pamilya mo, at hindi para sa sarili mo okay? Kapag ayaw mo na sabihan mo ako agad tutulungan kita. Naiyak naman ako sa sinabi ni Elise. Buti na lang talaga naiintindihan niya ako. Oo salamat talaga Elise. Pinatay ko na ang tawag at agad na nagpahinga. Maya-maya ay ginising na ako ni nanay para kumain. Isang balisa ako sa hapagkainan, at ilang beses nila akong tinanong kung anong nangyari. Ilang beses ko din silang sinagot na pagod lang dahil sa trabaho. Sa totoo lang ay nakokonsensya ako, dahil sa pagsisinungaling ko sa kanila, pero ayoko naman na sisihin nila ang sarili nila. Mahal na mahal ko ang pamilya ko at kaya kong isakripisyo lahat para sa kanila. Pagkatapos kong kumain ay agad na rin akong pumasok sa kwarto ko. Bukas na bukas magbabago na ang takbo ng buhay ko. Ni minsan ay hindi ko naisip na makakaranas ako ng ganito. I didn't expect na aabot ako sa point na kailangan kong dumaan sa butas ng karayom, para lang may maipakain ako sa pamilya ko. Okay lang yan Amara, hindi naman mababago nun ang pagkatao mo. Pansamantala lang naman yun, at makakaahon ka din tiwala lang. Naiiyak ako habang sinasabi yun sa sarili ko. Tumahan na rin ako agad dahil wala namang magagawa yung pag-iyak-iyak ko. Inayos ko na ang higaan ko, at natulog na rin agad dahil bukas ay bagong buhay na ang sasalubong sa akin.